I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. So, mayroon tayong upload videos update. Hindi man po tayo abogado, pero ina-updates lang po natin ito para mayroon kayong updates. Although nakikita nyo sa iba, pero siyempre, kailangan natin na ipapakalat ang mga magagandang balita. Yung nakakapulutan ng mga magagandang aral. Nang sa ganun, mayroon namang sense na manunood ang ating mga kapwa Pilipino sa ating mga channels, no? Alam niyo naman po, ang mga content creator, vloggers, ng pro-government, walang mga fake news yan. Lahat yan puro legit mga kababayan. So sabi dito mga besa, yan, dahil kahapon, sa interview po ni Senator Ping Lacson, no, galing sa Manila RTC, yung perma doon sa notaryo ni yung notaryo baga ni Gutesa ay isang huwad. Ibig sabihin, falsified. Agay, so ay fake. Peking witness, peking affidavit, peking perma. Malalagot ang malalagot, mga bes. Sabi dito, mga bes, sabi ng DCM, sabi dito mga kababayan, ng DCMM, Teleradyo, agay. Tagilid yata si Marcolita dito, Marcolita no? Para sa legal expert na si Attorney Egon Cayosa, maaring kasuhan si Senator Rolando Marcolita kaugnay ng piniking notaryo. Oh my goodness. So, di ba mga bes? Alam nyo, abogado po mga yan. Pero nakikita nyo, abogado sila, pero hindi nila ginagamit yung pagkaabogado nila. Di ba? Sinusugal nila sa kasinungalingan yung pagkaabogado nila. Yan. 'Di ba? Sayang Pinag-aralan mo 'yan ng ilang taon. Kahirap kaya po magbasa ng mga batas-batas na 'yan kung ikaw ay isang abogado. Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Tapos ganyan-ganyanin mo na lang. Binabalahura mo yung pagkaabogado mo. Unfair naman 'yun sa pagkatao mo. Huwag ganoon. Basta pag abogado ka, dapat alagaan mo 'yun. Hindi rin basta-basta maging isang lawyer, oy. 'Di ba? Si Marcolita ang nagpresenta sa dating security consultant ni dating Representative Saldico na si Orly Gutesa bilang testigo. Hindi lang po 'yun. Sabi po doon sa nabasa ko, mananagot din si Mike Defensor kasi siya po ang nagpresenta kay Marcolita. 'Di ba? Ngayon, di malakas ang ebidensya ni dating Speaker Martin Romualdez laban sa kanila na yun ay peke. Parang nakikita natin, iisa lang po ang intensyon nila para sirain ang credibility o kredibilidad ng pagkatao ni Speaker Martin, dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ko sa inyo hindi nyo po kayang pabagsakin yung magpinsan na yan. Nakaw, inaalagaan nila yung mga ganyang apelyido. Itangga nyo sa pagmumukha nyo mga anti-Marcos. Nako. Yan, tuloy. Sa resolusyon ng Manila RTC Trial Court, iginiit na peke ang lagda sa notaryo ng affidavit ni Gutesa. Mali. Guys, malinaw na malinaw yan peke ang notaryo ng affidavit ni Gutesa. Ayan. Nung nagtitestego siya, di ba? Nung nandoon siya sa hearing, di ba? Lahat nag-react after nung testimony niya. Di ba lahat nag-react? Even si dating Speaker Martin, sinabi niya, gawa-gawang lang na istoryahe. Di ba tama tayo? Malakas talaga yung natin yung radar ng utak natin kung fake yun o hindi. Di ba? Nakasaad. Sabi po dito mga kababayan, uulitin natin. Sabi dito, yan Trial Court, Manila Regional Trial Court, ginit na piki ang lagda sa notaryo ng affidavit ni Gutesa na nakasaad na nagdadala siya
ng basura o malitang naglalaman ng pera sa bahay nila co-athlete Representative Martin Romualdez. Biro nyo, yung pera tinatawag mong basura. Hindi dapat, wag yung tinatawag ang basura ang pera. Hindi po basura yan ang pera. Yan pa ang pera. Bumubuhay po yan sa bawat tao. Yan po ay ginawa ng Panginoon para sa tao, para may pambili ng mga pangangailangan. Ang pera hindi po masama. Yung tao lang ang masama sa paggamit nila ng pera. Di ba totoo? Ayan nauna nang itinanggi ng abogado ni Attorney Richie Rose Espera na siya ang nagnotaryo at naghanda ng affidavit ni Gutesa. Goes. Paano yan? Mike Defensor. Duterte Black. Mr. Marcolita, ang yabang-yabang mo. Feeling mo, ikaw ang pinakamagaling sa Senado. Ano ngayon? Buplax ka. Follow. Gusto mo, ipa-follow ka lahat. Gusto mo, ikaw tama. Nga ka. Alam niyo mga kababayan, base doon sa nabasa ko, ito din ang minsan na pinakaiingatan ng mga abogado. Yung mga falsified na yan, yung mga perjury na yan, gumagawa-gawa ka ng istoryahe. Di ba? There's a possible magiging madidisbar sila, di ba? Sa pagka-abogado. Correct me if I'm wrong. Naku, delikado kayo dito. Yan pa, Marcolita posibleng kasuhan dahil sa fake affidavit expert. Di ba? Hindi ko alam kung ano ang ikakaso dito, mga kababayan. If you know, then you can comment in my comment section. Naks naman, English pa more. But anyway, mga kababayan, ayan. Posibleng kasuhan. Naku, delikado, baka madisbar ito. Pati ito si Mike Defensor sa Tiago. Di ba? Naku, ewan ko lang kung tatawagin sila sa korte. Saan ba? Naku, ayan. Sabi po ng DCMM. Oh my gosh. Tingnan yung mga nagko-comment. Benito Halaka, pwede rin ba siyang isalang sa Senate Ethics Committee and eventually be expelled? Pwede. Di ba? Pwede yan, mga beswa. Maari. At pwede siya ma-disbar. Nako. He even threatened to disbar the lawyer. Kasuhan niya. Kasi sabi niya. Kasuhan niya daw yung lawyer na nagpirma. Ay papadisbar daw niya. Ba mababaliktad mga bes. Baka si Marcolita ang madisbar. Nako po. Disbar na yan para early Christmas kay Gadon. Si Secretary Gadon, nagsalita lang siya ng masama laban doon kay Robles. Pinadispar siya ng korte, mga bes. Perjury for, perjury nga. Marcolita and Mike Defensor. Nakaw, paktay tayo na. Nakaw, paktay kayo dalawa. Disbarment is legal action. Wala, stick kayo. Sayang yung pinag-aralan nyo. Dapat nga talaga kasuhan yan. Protector ng mga Duterte. Nagtatrabaho lang sa mga Duterte. Tapos sinasaruhan siya ng taong bayan. Kaya nga, sa kayo makakitang ganyan, di ba? Dapat madispar yan kasi nakakasira ng imahan ng mga abogado. Yun ang matindi. Pero mo nag-like, so 1,003. Sus Mario Joseph. Nakakasira talaga ng imahe ng mga abogado yan. Sabi ko sa inyo bakit yung mga Duterte, parang nakikita natin, unti-unting makukulong at minamalas sila, di ba? Grabe. No senator is above the law. Dapat kasuhan. Di ba, nakikita nyo, parang sila po ay, parang hari-harian pa talaga How much more guys pag si Sara ang nakaupo sa palasyo, sigurado itong mga to, hari-harian, pero hindi sila uubra sa mamayang Pilipino. Pag ang mamayang Pilipino ay mag-aklas, patay kayo ngayon. Totoo yun. Ayan. Dahil sa mga ito, sila po ang may salarin kung bakit hindi na tuloy-tuloy ang impeachment. Yan, itatak natin sa utak natin yan Dahil yan kay Quezon, mga kasamahan niya, kung bakit nahinto yung naharang yung impeachment. Yan ang mga quality ng mga tao na hindi po dapat ibuto uli. Bakit? Yung tama, ginagawa nilang mali. Tama yung impeachment,
Sa kanilang paningin, mali. 'Di ba? Ang mali, ginagawa nilang tama. Ganon kabaliktad ang utak. Basta kampi nila, kahit nagkasala, paboran. Yan sila sa panahon ni dating ni Pangulong Digong. Mahilig sa pabor. Magkaibigan, pabor. Sa Pangulong Marcos Jr., walang pabor-pabor ngayon, oy. Kaya nga na-expose niya yung yung flood control na mga korupsyon dyan sa flood control marami siyang nasasagasaan, kaya ngayon tinitera siya ni Chavit Singson. So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo dito, babayan? Kayo na pong bala magkomento. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.